Pero maya-maya lang, huminto na sila sa pagsiselfone at nakita kong nakapikit na din sila. Kaya ako naman pinilit ko na ding matulog kahit gising na gising pa yung diwa ko. Gawa ng di ako sanay makitulog at nagsisimula na ding lumamig dahil sa aircon. Ganito pala feeling ng hotdog sa freezer. Ayoko pa naman yung feeling na nilalamig yung paa ko, tas nakalabas sa kumot na parang anytime may biglang hawak. Dumaan yung ilang oras, hindi pa rin talaga ako makatulog. Chinek ko ulit yung mga pinsan ko para siguraduhin kung tulog na sila. At pagkita ko, ako na lang nga yung gising sa aming apat. At bilang matatakotin ay matapang, inoobserbahan ko yung paligid. Para alam ko kung sisigaw na ako, 'di ba? Sabi nila magbilang daw ako ng kambing para makatulog. Nehe 1, nehe 2, nehe 3. At dahil bukas nga yung fan, medyo hinahangin yung kortina at laking takot ko nung biglang magkaroon ng anino ng tao. Psst! Psst! Huy, gising! Psst! Sa puntong to, mukhang ayaw nila gumising kaya pumikit na lang ulit ako. Tinry ko umusog palayo sa bintana dahil sa nakita kong anino. At di nyo aasahan yung naramdaman ko. Ang mga baliw, gising pa pala, kada usog ko umuusog din sila. Pero pag tinignan mo, mga nakapikit naman. Pausog kami ng pausog to the point na magkakadikit na kami sa gilid ng pader. At maya-maya, hindi ko na namalayan na nakatulog na din pala ako. Kinabukasan, pinag-usapan namin magpipinsan yung gabing yun. At sinabi nilang di rin daw sila nakatulog agad. Mga baliw talaga. Pero nung tinatawag ko, mga hindi naman sumasagot. Pinuntahan ko rin pala yung kurtina. Gamit lang pala nila yon na nagmukhang anino ng tao. Hay nako talaga,